Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Meron po tayong isang mainit na balita dito. Yan, balita dito tungkol kay Cardano na siyang pinag-uusapan ngayon. At ito po ang posibilidad na maaari daw pong tumaas ng 12 times or 12 beses ang presyo ni Cardano or ADA. Ayon po sa mga top analyst ay meron po kasi silang nakita na cup and handle pattern sa chart ni ADA na madalas pong nagpapahiwatig ng isang major bullish breakout. Pero ang mga tanong ay gaano nga ba ito katotoo? Ano po ang mga ebidensya na magpapatunay na posible ang pag-angat nito? At higit po sa lahat ay ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni ADA. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba ng screen. Ayan, ano nga ba ang kasalukuyang galaw na presyo ng presyo ni Cardano or ADA sa ngayon? Sa nakalipas po na 24 oras, ang presyo po ni ADA ay gumalaw sa pagitan po ng 0.70 hanggang 0.74. Kahit na maliit lang ang paggalaw ay makikita po sa loob ng isang oras na tumaas ito ng 1.7% at sa buong araw ay nasa 1.8% ang kanyang gain. Pero kung titingnan po natin ang weekly trend, bumagsak po ito ng 21.6%. Ibig sabihin ay nagkaroon po ng correction matapos ang biglaang pagtaas. Sa kabila nito ay may 8.1% gain si ADA sa loob ng 14 days. At 5.9% increase naman sa loob ng isang buwan. Ipinapakita po nito na may resilience o tibay ang token na isang magandang indikasyon para sa para po sa mga long-term investors. Ayan. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng cup and handle pattern sa chart ni Cardano? Ayan. Ayon po sa isang crypto elites analyst ay meron po siyang napansin na cup and handle pattern sa chart ni ADA. Yan. Pero sa mga hindi po nakakaalam ay ano nga ba ito? Ayan. Check natin yung kanilang ibinahagi na chart dito. Ayan po. Yung chart ni Cardano. Kung saan ay dito po nila nakitaan ng nabuong cup and handle pattern. Ayan. Ang cup and handle pattern ay binubuo po ito ng tatlong mga bahagi. Una ay ang kanyang cup formation. Ayan, nangyayari po ito kapag bumaba ang presyo ng isang asset, nag-stabilize o nag-consolidate sa ilalim, tapos unti-unting bumangon pataas. Yan, yung kanyang handle formation naman, ito naman yung kanyang ikalawang bahagi. Dito po matapos ang kanyang unang recovery, yan, matapos po ang kanyang unang recovery ay may maliit na pullback o pagbaba ng presyo na siyang bumubuo ng hawakan ng tasa o yung cup. Ngayon ay yung pangatlo na kanyang bahagi ay yung kanyang breakout point. Ayan. Kapag nabasag po ang resistance level, kadalasang sumasabog po pataas ang presyo or nakakaranas ito ng price surge. Kaya dito po sa chart ay ayan, nakalabas po siya sa resistance at inaasahan pong aangat siya. At ayon nga sa prediction ng analyst ay possible po itong makaranas ng 12 times na paglago. Yan, sa kaso po ni Cardano ay tinutukoy po na resistance level dito ay nasa presyong $3.23. Yan, kapag nalampasan po ito, inaasahan na ang susunod na target ay ang $6.45. Yan po ay nakabase sa 1.272 na Fibonacci extension. At kung magpapatuloy po ang bullish trend, maaari po itong umabot sa $9.33. At yan naman po ay nakabase sa 1.414 na Fibonacci extension. Ngayon ay posible ba talagang umabot ang presyo ni Cardano sa $10? Yan, meron pang isang analyst na nagngangalang Dan Gambardella. Siya naman po ang nagsabi na may posibilidad na maabot ni Cardano or ADA ang $10 dahil po sa parabolic trend na nakita niya sa chart. Ayan. Yung kanyang indicators na posibleng nagpakita ng posibleng pagtaas ay ang curve trend line.
Yan. Wala po siyang ibinahaging chart dito. Ayan, ang curve trend line ay ito ay nagpapakita ng unti-unting paglakas ng presyo hanggang sa umabot sa parabolic surge. Pangalawa ay ang moving average. Kapag ang presyo po ay lumampas sa moving average, kadalasang sinyalis po ito ng isang bullish trend. At ang pangatlo ay ang RSI or Relative Strength Index. Kung saan sa ngayon ang RSI ni ADA ay nasa pagitan po ng 50 to 60. At ito po ay nangangahulugan na lumalakas po ang buying momentum. Kung magpapatuloy po ang trend na ito at maaabot ni ADA ang overbought levels, malaki ang posibilidad na tumaas pa ang kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga whales. Yan, ito yung mga malalaking investors. Ano yung kanilang papel sa posibleng pagtaas ng presyo ni Cardano? Yan, ang isa pang mahalagang bagay na dapat po nating isaalang-alang ay syempre ang tinatawag pong whale accumulation. Nito pong nakalipas na March 11, ayon po sa crypto analyst na si Ginoong Ali Martinez, nakabili ng 180 million ADA tokens ang mga malalaking investors o whales sa loob lamang ng isang linggo. Dahil dito ay umabot na po sa 6 billion ADA tokens ang hawak ng mga wallet na may 1 million hanggang 10 million ADA. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Kapag ang whales o mga malalaking investors ang bumibili ng isang cryptocurrency, kadalasang nagpapahiwatig po ito na may inaasahan silang malaking paggalaw ng presyo. Ang ganitong klaseng massive accumulation ay isa po itong bullish indicator dahil pinapakita nito na may malaking tiwala ang mga investors sa future ni ADA. Ngayon ay ano naman po ang papel ng on-chain metrics sa pagtaas ni ADA? Ayan, bukod po sa whale accumulation ay may isa pang mahalagang aspeto na dapat po nating tingnan. At ito po ay ang on-chain metrics or data mula mismo sa blockchain ni Cardano. Yan, base po sa recent on-chain data ay tumaas po ng 4.79% ang bilang ng mga bagong Cardano addresses sa loob lamang ng 7 araw. Lumakas din po ng 11.99% ang mga daily active addresses. At maliban po dyan ay nadagdagan na rin ng 12.26% ang mga wallet na dating may zero balance. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito? Ayan, simple lamang po, dumarami ang mga users ni Cardano. Kapag maraming users ng isang blockchain network, malaki po ang posibilidad na tumaas ang demand sa token na ito na maaring magdulot ng pagtaas sa kanyang presyo. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni ADA. Kung magkatotoo po ang prediction ng analyst, ito po ay isang malaking oportunidad para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni ADA. Para po sa mga long-term investors, kung ikaw po ay isang hodler ni ADA, maring sulit po ang paghihintay kung ang presyo nga ay aabot sa $9 or $10 sa mga susunod na buwan o taon. Para naman po sa mga short-term traders, dahil may inaasahang breakout, maaaring samantalahin ito ng mga swing traders or day traders sa pamamagitan po ng pagbili sa support levels at pagbebenta sa resistance levels. Para po sa mga gustong pumasok mag-umpisa dito sa crypto, kung wala ka pang ADA, mainam po na pag-aralan mo muna ito ng mabuti bago ka po mag-invest. Lagi pong tandaan, huwag pong mag-invest nang hindi mo kayang mawala. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang prediction po na 12 times surge ni Cardano ay isang kapanapanabik na balita. Ngunit dapat po nating tandaan na walang kasiguraduhan sa crypto market. Meron po tayong mga positibong sinyalis dito. Yan, may bullish chart pattern naman na cup and handle at saka parabolic trend. Maliban dyan ay lumalakas din ang buying momentum base po sa RSI at saka moving averages. At syempre, nandyan na rin yung mga malalaking investors na nag-accumulate ng ADA. At ang pagdami ng mga users at ang tumataas na network activity ni ADA. Kaya yan po yung mga positibong senyalis natin kay ADA.
At yung mga dapat naman po nating tandaan ay maaari pong magkaroon ng biglaang correction bago ang isang major breakout. Kaya tandaan po natin yan. Maliban po dyan ay ang market ay volatile po at maaring magbago ang trend sa isang iglap lamang. At saka hindi rin garantisado ang $10 na target. Kaya dapat ay laging meron po tayong risk management. At sa kabuuan ay mahalaga pong gumawa tayo ng ating sariling research bago po tayo mag-invest. Hindi dahil bullish ang isang crypto ay sigurado na nakikita ka dito. Lagi pong maging maingat at matalino sa paghawak ng inyong puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.